Halloween is all about sweets and a few fun tricks in between. Hi, I'm Queen Panda, and this is Magnus! And welcome to a very special episode of Queen Panda's Kitchen. Today, we're getting into the Hollywood spirit with a fun and creepy cute recipe. Monster eyeball meatballs. But I'm not cooking alone because joining me are my special guests, my furry little monsters in costume. They're ready to help taste, play, and maybe steal a few meatballs if I'm not careful. So grab your aprons, light your pumpkins, and let's cook up some spooky fun, Queen Panda style. See you in the kitchen! Happy Halloween! Yay! Today, we have a very special recipe. Monster eyeball meatball. Meatball siya talaga, pero mukha siyang eyeball. So, pwede nyo itong iserve sa mga Halloween party nyo. Masarap to with rice eh. Ang gagawin nating sauce is sweet and sour sauce. Ito yung mga ingredients natin. Giniling, you can use ground beef or ground pork or a mixture of both. Breadcrumbs. Sinison ko na to, nilagyan ko na to ng salt and pepper. Eggs, para i-bind together lahat yan. Tapos, ang gagawin nating ice, yung eyeball na is olives. Better kung green olives na may red pimiento. Para parang bloodshot, diba? Para sa sauce naman, ang gagamitin natin is jam. Ang gagamitin ko kasi, pwede kayong gumamit na apricot or strawberry. Kung anong jam meron kayo, kung may tira kayo, yun na lang gamitin nyo. Tapos ito, sriracha. Ayoko kasing gumawa ng sweet and sour, yung may vinegar, may ketchup. Kasi parang mas madali ito. Tignan nyo. Watch me. Ang dali. Sobrang dali. Firstly, ang gagawin ko yung eggs. Crack the eggs. And then, para mag-hangout na siya dito, habang hinahalo mo yung ibang ingredients. So, yung eggs muna. I'm using 3 eggs for 1 kilogram of ground beef. Ako, ground beef ang gagamitin ko. 3 eggs. Tapos, yung flour na gagamitin ko is approximately mga 1 cup. Kung feeling nyo, hindi pa siya didikit together with that, dagdag bawas na lang kayo kung gusto nyo mas madikit or feeling nyo hindi pa siya didikit together. Tapos, ang gawin mo yung egg mo, i-beat mo siya. Anong song yun, direct? Michael Jackson. Can you sing it? Yon! That's what you're doing! Okay. And then, i-season mo na siya ng salt and pepper. Salt. Pepper. Tapos, yung iyong giniling, i-ready mo na, ihahalo mo na siya dito. Yan. Ito na siya. This is your ground meat. Ako, ground beef ang gagamitin ko. So, put it in this container. And put it in a mixing bowl. Winash ko na to ha. So, i-wash nyo yung pagkagaling sa grocery or sa kung saan nyo binili yung ground beef or pork nyo. Hugasan nyo muna. So, eto na siya now. Ito na siya. Lagyan ng... Lagay mo na yung eggs na binit mo kanina. Parang dump and pour lang to eh. Ano mo lang, tapos laglag mo na lang lahat, tapos okay na. Tabi. And then yung breadcrumbs. There you go. Hindi ko muna ilalagay lahat. I-feel ko muna kung kailangan pa niya ng breadcrumbs. So there, ito muna yung breadcrumbs. Ang trick ko for mixing it, imi-mix mo siya all together. Mix mo muna siya. Tapos, ang trick ko dyan is, kapag ka magmi-mix ka, di ba dalawa yung kamay natin?
Ang gagamitin kong pang-mix, isang kamay lang. Like I'm gonna use my right hand para mag-mix. Ito will stay dry. So, isa pang wet, isa pang dry. Para, kung may kailangan kang kunin, ito yung gagamitin mo. Hindi yung hahawakan mo, tapos may egg, tapos kukunin mo, diba? So, yan. Yun ang tip natin for the day. Use one hand for wet and one hand for dry ingredients. So, ayan na siya. So, ihahalo mo na siya. Your best tools are your hands. So, parang, ano tawag doon? Pitchfork? Parang pa ganun, para madali. Ayan, halo-halo mo siya together. Monster Claw! Yes! Parang Monster Claw kasi it's Halloween. Igaganyan mo siya para hindi mo na siya, hawakan talaga. Make sure it's all mixed together, ha? Kasi ayaw mo naman na pag niluto mo siya, parang may egg pieces. Tapos bilog lang natin. Ang best trick for this is, dali, I just wanna make sure it's all mixed in together, eh. Hanggang ilalim. Ikot, ikot, ikot. There you go. And then wash your hands. Maganda. Ito pa isang another tip, ah. Kapag ka binilog mo siya, medyo maganda, medyo basa yung kamay mo para mas madali. Okay? So, ikot mo siya, ikot mo siya. Medyo basa. Okay. While I'm doing this, I'll give you a trivia. Alam nyo ba, Halloween started more than 2,000 years ago. It came from an old Celtic festival called Samhain, kung saan naniniwala sila na bumabalik daw ang mga kaluluwa sa lupa tuwing October 31. Pero ngayon, hindi na nakakatakot. Mas nakakatakam na. Especially kung ang multo ay may dalang meatballs. Kaya kung may maririnig kayong kaluskos sa kusina, relax lang. Baka gutom lang yung multo. Okay? Relax lang kayo kasi baka nanghihingi lang siya ng food. So, ang gagawin natin is, eto yung olives. Ika-cut mo siya. Ako, pwede ko to i-cut into 4 eh. Pero kayo, kung gusto nyo 3, pwede rin naman. O sige, 3 gawin natin. Look, parang eyeball. Pwedeng 4, pwedeng 3, depending on... Tapos, di ba may nagawa na tayong meatball? Itong nabilog na natin na meatball. So, ang gagawin nyo lang, ipapasok nyo lang siya sa loob. Ito yung meatball. Di ba? So, ipapasok nyo lang siya sa loob. Yan. Tapos, isasama nyo siya sa bilog. Mas maganda kung malalim yung pagkakalagay nyo kasi hindi siya matatanggal pag kinuk nyo siya. So, there. There is your monster eyeball meatball. Gawin natin yung iba pa, ha? Okay, so ayan na siya. So ngayon, ipa-fry natin sila. Ganun lang kabilis. After nyo silang mabuo, ilalagay yung eyeball, tapos ipa-fry na natin. So now we're frying the meatballs. Yung ginawa natin kanina, yung eyeballs. Turn on the fire. And painitin yung kawali. Lagyan ng oil. Konti lang ako mag-oil eh. Alam nyo, in the States, kasi ang Halloween, mas madaming nagse-celebrate. Parang everywhere. Nagbibigay ng candy, nagko-costume. So kami dati, pupunta ka lang sa pupunta ka sa party, ganon, or magbibigay ka ng candy sa kids, sa bahay mo. So one time, naisip namin, mag-spend tayo ng Halloween sa Disneyland. Kasi malapit lang kami doon. Well, it's not that near. Mas malapit kami sa Universal. Parang Universal, 15 minutes, nandun na kami. Ang Disneyland, parang an hour or more. So, lagay nyo na yung meatball. So, naisip namin, sige, doon tayo mag-Halloween kasi kasi mas fun. Pagdating namin doon, oh my God, lahat ng tao nandoon sa Disneyland. Tapos gusto namin mag-turkey leg. Diba? Siyempre, ayaw na namin maghanda. Nandun na kami. Kakain ka na lang doon. Naubusan kami ng turkey leg. So, wala. Palpak. Fail yung na yon. Fail yung Halloween na yon. So, kumain na lang kami sa regular restaurant. Hindi talaga doon sa Disney. Madami naman silang restaurants doon, pero minsan gusto mo lang yung bibili ka, kasi kakainin mo. Kasi pag nagpunta ka din sa restaurant, ang dami ding tao eh, pila rin. Especially pag, yun na nga, may holiday or something. So, wala na, nag-regular na lang kami, restaurant. So, make sure yung eyeball, yung pinaka-eyeball nung meatball nyo, hindi siya matatanggal. Ito na ngayon yung wet hand ko, ito na yung dry hand ko. So, i-cook lang yung meatball like so.
Lahat ng sides dapat ma-brown. Kapag natatanggal yung pinaka-eyeball niya, yung pinaka-retina niya, idikit nyo lang siya. Or idiin nyo. Actually, that's the best trick. Idiin nyo siyang maigi. Kayo, dito sa Philippines, parang tuwing hindi talaga masyadong Halloween, parang November 1st, sineselebrate, nagpupunta sa sementeryo. Paano ba kayo mag-celebrate ng Halloween? I-ano nyo sa comments kung meron kayong experience sa Halloween na kakaiba or more special, share nyo sa comments habang tinaturn natin itong meatball natin. So kapag ano na yung kabilang side, nag-brown na ng konti, baliktarin nyo na. Alam mo ako, takot ako sa multo. Harapan mo na ako ng lasing na tao. Gugulpihin ko yon. Pero multo, forget that. Takot talaga ako. I'd rather kahit lasing, wag lang multo. So, itong recipe na to, nung sinubukan ko siya gawin, nakakatawa rin eh. Kasi depending on where you buy your meat. Ako kasi, itong ginawa ko na to, iba na yung pinagbilhan ko nito. Yung una, beef din yung ginamit ko, parang mas fatty ito. So, depending on kung saan mo binili. So, yung breadcrumbs nyo, depende rin yan sa consistency ng ground beef or pork nyo. I-feel nyo na lang. Kaya nyo nga siya kinakamay para ma-feel nyo siya. Tapos, at this point, pwede niyo na siyang takpan para maluto sigurado yung loob. Yan, we'll wait for it. Habang ginagawa natin siya, gagawin natin yung sauce. So, habang nagkukook yung meatballs natin, gagawin natin yung sauce. Ito, super quick sauce to. Sobrang dali. So, I'm sure gawin nyo to. Ang ingredients kasi nito is spicy sauce. Parang sweet and sour to eh. So, ang gagamitin ko is hot sauce. Kung gusto nyo sriracha, pwede. Pero ito, ang gagamitin ko kasi hindi kami masyado sa super spicy ni King Panda. So, this one is sriracha mayo. So, meron siyang mayo. So, hindi ganon ka-spicy. So, I'm gonna use this one. Pero kung gusto niyo yung super spicy na sriracha, that's still fine. Tapos, gagamit tayo ng jam. Ito, apricot jam. So, ito gagamitin ko for now. Pwede kayong gumamit kung ano yung gusto nyong jam. Itong sriracha, you can buy this at SNR. Sa SNR ko to nabili. But, you know, kahit sa ibang grocery, may mga sriracha na rin. So, hanapin nyo lang kung gusto nyo. Ito naman sa Santis, yung, di ba marami sila dong mga jams, jelly. So, ito doon. So, gagawin na natin yung sauce. Unahin natin yung hot sauce. Just, alam mo, parang sobrang dali nito. Idadump mo lang lahat. Kasi, gagawin kong sauce pang maramihan na. Kasi madaming meatballs. Kunwari, 5 lang to. Pero madami talaga yan. Kaya lang ipapakita namin, 5 lang. Para madaling maluto. Para hindi kayo matagalan. Tapos, lagyan mo ng jam. Tatansyahin nyo lang yung consistency ng jam. Hahaluin nyo lang siya. Tapos tatansyahin nyo kung gusto nyo mas sticky or kung hindi nyo naman ang gusto ng super sticky, lagyan nyo na lang ng water. Pwede rin yun. So, mix it all together. Pagka mas maraming hot sauce, syempre mas spicy siya. Like this one, parang spicy to. Pero lalagyan pa natin ng jam. Meron tayong backup jam dyan. So, mix it lang. Mix it, mix it, mix it. And don't worry about it kasi pag nilagay nyo siya sa fire, magme-melt siya all together. Tignan nyo yung meatballs nyo. Nilagay ko siya sa super low fire to make sure na luto yung loob. Check natin. Uy! Ayan na siya. Para na siya talagang eyeball. So, lagyan na natin ng sauce kasi pwede naman silang mag-mix all together. Mas okay. So, mix nyo siya, mix nyo siya, mix nyo siya. Ayan. Kailangan pakita nyo pa rin yung eyeball. Ayan. Hi guys! So, natapos na ang ating monster eyeball meatball recipe. Eto, ginawa na natin siya. Ang dami pang kumakatok kasi Halloween nga. Dami pang kumakatok dito sa house. So, instead, nabigyan ko sila ng candy na puro sugar lang naman. Alam ko na kung ano ibibigay ko sa kanila. Trick or treat! Happy Halloween! Happy Halloween, guys! Ito si Paper Bagman. Ako si Paper Bagman. At ito si Fossils. Fossil Lady. At ito si Kangkang. Ito. So, papatikim natin ang ating Meatballs. Wow! Nice. Yan. ito ang papatikim natin sa kanila. Okay? Wait lang. Monster eyeball. Monster eyeball meatball yan, guys. So, Bawa. diba? Oh, here you go. Thank you. Here you go. Please try.
Please Ito, try yung it. Queen Panda kasi sa kabilang bahay, chocolate binigay sa amin. Oo nga, nauna dessert. Oh, nauna dessert. So, since tapos na ang dessert, eto na. Okay, game. Yan. Yan. Thank you. Welcome. O, natanggal yung eyeball. There you go. O, ano? May kanin kayo? Hinga konti. Pwede huminga. Hindi, totoo. Oh, yung nose mo, meron naman. Sige ko, hirap na hirap kumain, no? Oo nga, tanggalin mo na lang yan. Sarap po, Queen Panda. Thank you. Bagay po ito sa kanin. Hindi mo nga nakain. Ubusin mo. Oh, ano? Paper bag man. Wow. Sinubo ko na lahat. Kapag katapos na, pwede ka mag-take home. Dito mo na lang ilagay sa paper Lalagay bag. dito sa paper bag. Oo. Di ba? Double purpose, right? And there you have it, our spooky but super tasty Monster Eyeball Meatballs. It's perfect for Halloween parties or for fun night at home with family, friends, and of course, our little furry monsters na nasa taas na, napagod na. Thank you for joining me in this special Halloween episode of Queen Panda's Kitchen. Please don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo lahat sa aming cooking adventures kasama ako, si King Panda, at ang aming mga adorable fur babies. Please comment below kung anong Halloween treat ang gusto nyong gawin natin next year. Or maybe something even scarier or cuter. And always remember, sabi nga nila, count the memories, not the calories. Thank you for watching.